Paano mo malaman na hindi compatible pala yung dito SIM sa Android phone? Ay, yung dito SIM sa Android phone mo. So, hello mga kadito. So, this is Dazap. For today's video, tuturuan ko po kayo paano po mag-activate ng dito SIM sa hindi po compatible na Android phone. So, mag-shoutout sa lahat ng mga retailers natin pala dito sa Antique. So, hindi ko na papatagalin pa. Umpisahan natin kung paano po mag-activate ng dito SIM na hindi compatible sa Android phone. So, yun. Una natin kailangan, siyempre, dapat may tayo. May dito SIM. Okay? Dapat may Android phone. So, paalala ko lang yung dapat yung check yung Android phone nyo kung 4G siya. Kapag hindi po siya 4G pataas or LTE yung phone, hindi po talaga siya gagana. Lalong-lalo na kung 3G yung phone nyo, hindi po talaga siya gagana. Paano mo malaman na hindi compatible pala yung dito SIM sa Android phone? Ay, yung dito SIM sa Android phone mo. So, meron tayong dalawang bagay na paano malaman yon. Kapag kapag yung pagpasok mo ng dito SIM sa Android phone mo, wala siyang signal. So, yun. Walang signal talaga. So, it means hindi po siya compatible sa Android phone mo. Okay? Then, ang pangalawa, meron siyang signal. Meron siyang signal, no? Pero, pag na-on mo yung data na sa dito mo, walang lumalabas na data. So, doon mo malalaman na hindi siya compatible. So, anong gagawin natin dyan? So, ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano natin gawin yung sekreto natin para gumana yung dito SIM natin sa ating Android phone. So, take note, dapat yung phone nyo ay 4G ready. Hindi po 3G. Kasi hindi talaga yung gagana. Sa this experience ko, yung hindi na gumagana yung dito SIM sa isang Android phone, yung hindi yung built-in yung battery. Dapat yung battery built-in na ganito. Pakita ko sa inyo. Yung phone. Dapat yung phone, yung battery na naka-built-in sa loob. Ayun, ipakita ko na yung sekreto talaga yun. Yun lang ang gagawin nyo para mag-activate yung phone nyo. So, meron tayong, actually makikita nyo yan sa likod. Teka lang. Ito yan, oh. Makikita nyo yan sa ang instruction sa likod ng dito SIM nyo. Dito kasi sa case na to, kasi yung phone ko, meron po tayong meron tayong signal. Yan. Tanyo. Teka lang, ha. Tanyo. Meron tayong signal dyan, di ba? May signal dyan din. Yan, dalawa. Okay. Yan, may signal tayo dyan. Yan. So, pero, what if walang signal yung dito SIM nyo, yung dito SIM sa Android phone nyo, ganun pa rin naman yung gagawin nyo. Same rin sila. Walang signal at saka may signal, yung process ay the same pa rin. Okay? Tandaan nyo yan, ha? May signal o wala, yung process same pa rin yan. Okay, clear tayo dyan. So ngayon, ang gawin natin, guys, pwede kayong pumunta dito sa likod ng dito SIM nyo. May instruction dyan, dito sa ilalim. Punta ka lang sa settings, hanapin mo yung settings ng phone mo. Okay. Ito ang settings ng phone ko. Okay. So, hanapin mo lang yung nakalagay dito is mobile data. Okay. Mobile data daw, nakalagay dito is mobile data. Pero, guys, tandaan nyo lang,
hindi lahat na phone same process dito na nakalagay sa likod. Hindi po the same sila. Iba-iba po. Pero yan dyan, ang sekreto na talaga, hanapin mo na talaga yung access point name. Okay? Tandaan nyo lang access point name. So, sa akin, magpunta ako dito sa connections, and then next ko is mobile networks. Okay, mobile networks. And then dito nakita ko na yung access point name. Ito po ang access point name. Okay, access point name. Okay, so ang gawin natin, dahil wala kasi siyang nakalagay na dito internet.dito.ph dito sa nakalagay sa access point name. So, ano gagawin natin dyan is mag-add tayo. Add or plat. Mayroon kasi yung depende. May nakalagay na add, may nakalagay na plus sign. Depende sa phone na. Tandaan nyo lang. Basta hanapin nyo lang yung access point name. Okay, next. May makita kayo yan sa access point name. Okay. Name. Okay, name. May name. Pindutin nyo ang name, and then maglagay kayo. Pwede rin na dito, lagay nyo. Sa akin kasi, parati ko nilagay is capital letter na dito. Name. Depende sa inyo. Okay, name. Okay, name. Okay mo lang. Then, okay. And then, next, sa ilalim niya, may nakalagay na APN. So, APN. Click mo yung APN, then maglagay ka ng, ayon dito sa likod, nakalagay dito is, lagay mo daw yung internet.dito.ph. Lagay ka dito. Enter. Kaya lang. Internet.dito. Small letter lahat dito.ph. So, yun. At i-save mo lang. Okay. Pagkatapos, punta ka sa, mag-scroll up ka lang, pumunta ka sa APN type. Okay. Makita nyo, depende makita nyo, depende sa phone nyo. Kasi sa akin, nakalagay dito sa APN type ko lang is default. Ayan. Default. So, ang ginagawa ko dyan, nilagyan ko pa ng XCAP. Okay, XCAP. Lagay ako ng XCAP. Okay. And then, maglagay din ako ng, magkama muna tayo. Nilagay ako ng supply. SUP. Okay lang. PL. Okay lang natin. Okay. Pagkatapos, punta ka sa APN protocol. Ito, APN protocol. Hanapin mo dyan yung IPv4/IPv6. Click mo yan. Okay. Tapos, at punta ka sa APN roaming protocol, IPv4 ulit. Okay, yan. Saka, yan lang ang gawin mo. Actually, pwede rin na kahit hindi, kahit ito lang dalawa, name at APN. Kahit hindi ka na malagay dito ng ng APN type. Kasi sa part ko kasi, kapag ako mag-activate ng dito SIM na hindi tawag doon, compatible, nilagyan ko talaga ito. Lahat kahit compatible pa yan or sine-check ko talaga yan na dapat yan ilagay ko default, XCAP at SUPL. Tapos parati ko nilagyan ng IPv4/IPv6. Okay, yan. Tapos punta ka lang dito, i-save mo lang sa taas, may 3 dot din sa taas, yan. Click mo yan at i-save. Okay. So, tapos, kita mo yan, meron tayong dito, internet.dito.ph. So, i-click mo yan yung bilog para mag-light. Okay. So, yan. Mag-back na tayo. Back mo na. Okay. Back na natin. Tapos, i-try na natin mag-data.
So, until next time, sana po nagustuhan yung video ito at paki-share, follow po ang Facebook page natin at saka yung YouTube channel natin. So, until next time, see you sa next vlog. Bye-bye!